Mateo Kapitulo 11. At nangyari, na nang matapos nang masabi ni Jesus ang kanyang mga utos sa kanyang 12 alagad, ay umalis siya roon upang magturo at mang-aral sa mga bayan nila. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At sinabi sa kanya, "Ikaw ba gayaong pari rito, o hihintayin namin ang iba?" At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Magsiparon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nanggakikita. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga paylay ay nangakalalakad, ang mga ketungin ay nanggalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. At mapalad ang sino mang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin." At samantalang ang mga ito'y nagsisiyaon ng kanilang lakad, ay nagpasimula si Jesus na magsalita sa mga karamihan tungkol kay Juan, "Ano ang nilabas ninyo upang masdan sa ilang? Isang tambo na inuuga ng hangin. Datapwat ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang taong nararamtan ng mga damit na maseselan. Narito, ang mga nagsisipanamit ng maseselan ay nang-asa mga bahay ng mga hari. Datapwat ano ang nilabas ninyo? Upang makita ang isang propeta. Oo, sinasabi ko sa inyo, at lalo pang higit kaysa isang propeta. Ito yaong tungkol sa kanya'y nasusulat, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinanganganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista, gayon man ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa kanya. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan, at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula. At kung ibig ninyong tanggapin, ay siya'y si Elias na pari rito. Ang may mga pakinig upang ay pakinag, ay makinig. Datapwat sa ano ko itutulad ang lahing ito. Tulad sa mga batang nanggakaupo sa mga pamilihan, na sinisigawan ang kanilang mga kasama. At sinasabi, tinutugtugan namin kayo ng plota, at hindi kayo nagsisisayaw, nagsipanambitin kami, at hindi kayo nanggahapis. Sapagkat naparito si Juan na hindi kumakain o umiinom man, at sinasabi nila, siya'y mayroong demonyo. Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi nila, narito, ang isang matakot na tao at isang manganginom ng alak, isang kaibigan ng mga maninangil ng buwis at ng mga makasalanan. At ang karunungan ay inaaring ganap ng kanyang mga gawa. Nang magkagayo'y kanyang pinasimulang sumbatan ang mga bayan na pinaggagawan niya ng lalong marami sa kanyang mga gawang makapangyarihan, sapagkat hindi sila nangagsisi. Sa aba mo, Chorazin. Sa aba mo, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tyro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihan na ginawa sa inyo, malaon na dising nangagsisi na may mga damit na magaspang at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo na higit na mapagpapaumanhinan ang Tyro at Sidon sa araw ng paghuhukom, kaysa inyo. At ikaw, Capernaum, magpapakataas ka baga hanggang sa langit. Ibababa ka hanggang sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma sana ginawa ang mga makapangyarihang gawang sa iyo'y ginawa, ay nanatili sana siya hanggang sa araw na ito. Datapwat sinasabi ko sa inyo na higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma sa araw ng paghuhukom, kaysa iyo. Nang panahong iyaon ay sumagot si Jesus at sinabi, "Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo nga, Ama. Sapagkat gayon ang nakalugod sa iyong paningin, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at say na may hindi nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at say na may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin, pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin,
sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking pasan.